Naglayas ka. Nung nalaman nila na sumali ako sa... Yung kuya ko, binatukan ako. Ang kulit mo, no? Opo. Bakit ka naglayas? Sabi po kasi ng lola ko, kung tingin mo, aasenso ka dyan, humanap ka ng lugar kung saan ka magiging. Donut Park, a fast-rising business that has more than 90 branches nationwide, is gaining popularity right Ano now. yung mga hardships bago kayo nagkaroon ng resulta sa networking? Pumapasok ako lang baon. Pag uuwi ako, wala rin pagkain. Dumating po sa point na sa sobrang gutom na ako, meron lang akong 3 pesos sa bulsa ko. Pumunta ako sa karinderya. Ate, baka po pwede bumili ng dinuguan. Ha? Bakit naman 3 pesos lang? Sabi ko sa aso lang po. Pero pag uwi ko, ako yung kumain. Grabe, no? Problema ang magbibigay sa'yo ng malaking oportunidad. Yes. Kasi ako po, iba po ako sa mga mahihirap na part. Tapos nakangiti ka ngayon. Opo. Yung mga nakaraan natin, pagka nandun na tayo sa tagumpay na gusto nating marating sa buhay natin, pagtatawanan mo na lang yun in the future kasi kung hindi pala nangyari sa akin yun, baka wala ako sa sitwasyon ng buhay ko ngayon. Ang success po, combination po siya ng hard work niya lahat. Kung hindi binigay sa'yo ni Lord yan, hindi niya pinagkatiwala sa iyo, wala ka pa rin. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayo napaka-innovative na entrepreneur. Napakaganda ng kanilang brand. Ang pangalan is Donut Park. Ngayon ay talaga namang hit na hit at nagte-trending sa social media at napakarami na ring branches nationwide. So hindi ko na patatagalin. Our boss, Michelle Alfonso. Welcome, boss! Good evening, Boss RDR. Isang karangalan po na makarating dito sa RDR Talks. You started as an entrepreneur na or galing ka rin sa mahirap na pamilya? Ano ang hugot sa buhay ni Michelle? 2 years old pa lang po ako, hiwalay ni mga magulang ko. Nagpalaki po sa akin, lola ko po. Sobrang hirap po kami sa buhay. Paano mo nasabi na sobrang hirap nyo sa buhay? Pumapasok ako lang baon. Pag uuwi ako, wala rin pagkain. Dumating po sa point na sa sobrang gutom na ako, meron lang akong 3 pesos sa bulsa ko. Nanghingi po ako ng kanin sa mga friends ko. Kahit medyo totoong okay na yan. Tapos sabi ko, sawa na ako sa ulam ng mga dipsy, bangus. Pumunta ako sa karinderya. Ate, baka po pwede bumili ng dinuguan. Ha? Bakit naman 3 pesos lang? Sabi ko sa aso lang po. Pero pag uwi ko, ako yung kumain. Talaga sa sobrang hirap ng buhay, dumating sa point na hindi ka nakakakain sa loob ng isang araw. Nakakatawid naman po kasi po yung mami ko, yung lola ko, masipag po yun. Nagmamanicure yan, nagpipedicure yan, puputs pa yan. Kahit hindi ka naka-appointment sa kanya, pupuntahan ka niyan sa bahay para linisan ka. Para lang ipambaon na diskarte. Kahit mainit po, talagang rarakit po siya. Grabe, no? Saan lugar ito? Dulong Tangke po. Malinta, Valenzuela City. Squatter ka. Apo. Kamusta ang buhay sa pagiging squatter? Maayos naman po yung mga kapitbahay naming iba, pero syempre kapag squatter area, kaya yung sa drugs, iba't ibang bisyo. Thankful din ako kay Lord. Hindi ako na-expose sa mga ganung bisyo. Saan ka nag-aral? Ng elementary? Malinta Elementary School. And then high school? Malinta National High School. Walking distance lang po sa bahay namin. Talagang si Lola ang nakagisnan yung nanay at tatay? Yes. And then yung magulang ko po, pag may budget sila, dinadalaw-dalaw naman kami magkapatid. May sama ka ba ng loob? Wala po. Bakit? Actually, very thankful pa rin po ako dun sa nangyari. Kasi po, dahil sa kanila, nagsikap ako. Mas lalo po akong nanggigil na balang araw, pagkasama-sama ko yung mga kapatid ko, giginhawa yung buhay namin. Aayos ang buhay basta't meron kang inspirasyon na ayusin ito. Kasi maraming mga kabataan ngayon na nanggagaling sa broken family na nalululong sa droga, maling barkada, at napakarami nilang mga bisyo sa buhay. Anong pwede mong maipayo sa kanila? Kapag may mga pangit na nangyari sa pamilya natin, hindi ko sinasabing hindi valid yung feelings nila kasi naramdaman ko rin yun. Pero hanggat maaari, ituon na lang natin yung sarili natin sa pag-aaral, gumawa tayo ng pagkakitaan. Mahirap yun eh. May mga kaibigan ka na nakikita mo, uy, buti pa sila, buo ang pamilya nila. Habang kumakain sila sa labas, sabay-sabay. Ano yung pakiramdam ng nakikita mo sa ibang tao na yun yung nangyayari sa kanila? Pinangako ko na lang po sa sarili ko na balang araw, magkikreate ako ng buong pamilya from me. Ang galing nung mindset na yun. Kumbaga, looking ahead in life. Walang anger, walang revenge feeling. Ang turo ni Lord, lagi naririnig ko din sa church, wag na wag kang magkatanim ng sama ng loob. Wag na wag magtatanim ng sama ng loob. Hindi ba kasama-sama ng loob at hindi ba napakapangit na iwan ka ng mga magulang mo? Wala man sila or lumaki man ako physically na hindi kami kumpleto. Pero ang goal ko po sa buhay, pag ako umasenso ko, kaya kong i-meet yung parents ko, kaya ko silang mailabas. Grabe nakakatuwa, no? May ganyang klaseng tao pala mag-isip. Sana maraming mga kabataan na nanonood ngayon na sana ito yung tignan ninyo na yung given ng buhay, wala na tayong magagawa dun eh. What you can actually do for you to become successful in life is just look ahead. Focus on what you can control in life. Imagine, in spite of
hindi natin gustong mangyari sa buhay natin, nag-iisip ka pa rin ng positibo sa buhay. Yes. Kaya no wonder asensado ka sa buhay ngayon because napaka-mapagmahal mo eh. At naniniwala ako na ang taong pinagpapala ay yung mga taong napaka-mapagmahal. Lalong-lalo na sa kanilang mga magulang. Paano magkaroon ng very grateful na heart? Wag na wag kang magkukumpara sa buhay ng ibang tao. Paano mo maiiwasang hindi ikumpara? Syempre, we are living in a world where we socialized with other Tsaka lahat people. ng buhay nakalabas na. Yes, paano yun? Sa training before ni Sir Chinkitan, sinabi niya na wag kang magkukumpara kasi dalawa lang yung epekto niyan at parehong negative. Una, kapag kinumpara mo sarili mo, isipin mo na, kawawa naman ako, buti pa siya ganito, ako ganyan. Pangalawa, kapag kinumpara mo yung sarili mo sa mas mababa naman sa'yo, buti pa ako ganito, siya ganyan. Nayabang ka lang. Nakakatulong ang mga personal coaches, mga mentors? Yes. Personally, I have my mentors. Matagal ko silang nakasama, tinuruan nila ako kasi 17 years old po. Nasa MLM na ako eh. Nagbabasa-basa ako. Milig ako matin ng mga training sila. Kahit hanggang gabi, atin ako. Kasi nga, yun po ang naging puhunan ko. Habang kinikwento mo yung mga hirap na pinagdadaanan mo, napapansin ko sa'yo ngumingiti ka. Bakit? Whether maganda or pangit yun nangyayari, maging grateful lang tayo palagi. At lagi natin tandaan na kapag yung puso mo, mabuti yung intention mo, the Lord will bless you. Pwede palang maging positive ang outlook mo sa buhay kahit anong mangyari. Kasi para sa ibang tao, imposible. Kailangan yung emosyon mo matibay ka. Paano magiging matibay ang emosyon? Dasal ka palagi. Yung pananampalataya mo kay Lord, wag dapat mawawala. Sabi mo sa akin kanina, high school graduate ka lang. Bakit hindi ka na nakapag-college? Gusto ko pong mag-college nung time na yun. Naging number 1 naman po ako nun sa classroom namin. Kumbaga may chance naman po ako maging scholar eh. Kahit nalilipasan ka ng gutom sa eskwelahan, naging honor ka pa? Nakakabilib ka naman, napaka-talented mo. Bakit hindi ka nag-college? Nung time po na iniisip ko na saan ako mag-aaral, ang sabi ng mami ko na may hirapan na ako, wala akong pang babaon sa inyo. Inisip ko, siguro po mag-working student na lang ako. Kaso nung time na enroll na po, wala po talaga ako pang enroll, pang test, pambili ng uniform. So sabi ko, try ko na lang sa October, mag-October yan na lang ako. And then, yung ka-churchmate ko po, pinasok po muna ako sa com shop nila. Nung nagbabantay po ako, pag uwi ko po, nagkukwento na po yung tita ko about sa yayaman daw ako, magkakakotse daw ako. Basta makikinig lang daw ako nung seminar. Sabi ko, sige, ang pasok ko pa naman, kinabukasan sa computer shop, ganitong oras, atin muna ako. Disclaimer lang, hindi ko po ine-encourage yung mga kabataan. It's just me. And then, eto na to. Dito na ako aasenso, sabi ko ganun. Kasi nag-join po ako sa MLM, hindi na po ako nag-enroll. Kadami-dami kong ini-interview dito, galing ng multi-level marketing, pero napakagagaling nila na negosyante. Sa palagay mo, bakit? Iba po kasi ang training ground sa networking. Real life rejection, yung mga turo ng mga coaches na hindi mo napakinggan sa parents mo, sa school, na dun ko natutunan. Tapos, sige, pupush ko na lang to, sabi kong ganun. Kapasalamat ako kay Lord na na-bless niya ako ng mga tamang tao. Ano yung mga hardships bago kayo nagkaroon ng resulta sa networking? Sa pamilya ko po muna, nung nalaman nila na sumali ako sa MLM, yung kuya ko binatukan ako. Sabi niya, imbis na nag-a-apply ka, wala nga tayong makain dito, magsasali-sali ka pa sa ganyan. Umalis ako sa amin. Naglayas ka. Sumakay po ako ng bus, naka-boxer lang ako tsaka naka-t-shirt. Ang kulit mo, no? Oo. Bakit ka naglayas? Sabi po kasi ng lola ko, anak, kung tingin mo, aasenso ka dyan, humanap ka ng lugar kung saan ka magiging maayos. Saan ka natira, no? Pumunta po ako sa boyfriend ko. Wala po akong matatakbuhan eh. Dumating po sa point na nakikitulog po ako sa gasol nila kasi nag-negosyo po sila ng mga gasol. And then may mga daga minsan na magja-jump dun sa'yo. Inaasal nga po ako, inuunang ko po dati, super kalan eh. Sanay ka sa hirap, no? Lumaki po ako sa mahirap na family. Na-appreciate ko lang po yung mga bagay ngayon. Problema ang magbibigay sa'yo ng malaking oportunidad. Yes. Kasi ako po, dumaan po ako sa mga mahihirap na part. Tapos nakangiti ka ngayon. Opo. Yung mga nakaraan natin, pagka nandun na tayo sa tagumpay na gusto nating marating sa buhay natin, pagtatawanan mo na lang yun in the future kasi kung hindi pala nangyari sa akin yun, baka wala ako sa sitwasyon ng buhay ko ngayon. Ang success po, combination po siya ng hard work nyo lahat. Kung hindi binigay sa'yo ni Lord yan, hindi niya pinagkatiwala sa'yo yan, wala ka pa rin. Grabe, ang daming learnings, ang dami kong natutunan. Pero bago tayo matapos, saan mo nakuha itong inspiration ng Donut Park? Nung ako po ay buntis nung 2020, wala po kasi akong magawa sa bahay kasi bed rest ako ng time na yon. Nagsimula po ako manood ng mga K-drama. Napanood ko si Park Seo-joon tsaka si Park Min-young ng What's Wrong with Secretary Kim. Ibig sabihin may yumayaman pala sa kapapanood ng Korean novela. Depende po kung paano natin siguro i-implement. From there, na-inspire ako na balang araw, magagamit ko yung dalawa. Thank you so much for this wonderful experience and I'd like to give this opportunity, promote your franchising opportunity
variety na talaga namang hit na hit at patok na patok ngayon, guys. Highly recommendable ang Donut Park. Ine-encourage ko po kayo na supportahan po lahat ng branch ng Donut Park. I-search nyo lang po sa Facebook Donut Park, and then kung anong area po kayo, lalabas na po lahat yan sa Facebook. And then, tikman nyo po yung donuts namin. Pwede rin po sila yung mga franchise namin. Open po kami sa mga events or kasal, binyag, birthday. Puntahan nyo lang po, mag-inquire lang po kayo sa kanila. Franchising opportunity. Sa franchising po, i-message nyo lang po yung page namin, Donut Park, para mabigyan po namin kayo ng details. Meron po kaming sales team. Marami po sila. Willing po kaming i-cater kayo paano magsimula. You can message us po on Facebook, Instagram, and even Viber, 0949-986-5432 para matulungan po namin kayo paano makapagsimula. Available din po ito sa WhatsApp and Telegram. Anong mga branches yung priority mo at hinahanap mo na magbukas ngayon? Las Piñas, and then Parañaque, Metro Manila po, and some parts ng Luzon. Mag-message lang po kayo sa amin, and then gagawin po natin ng paraan paano po makakarating yung Donut Park dyan. Magkano ang franchising? 280,000. All-in na rin po yun. Meron po kaming 380,000 na all-in na rin lahat po nung gagamitin yung gamit, and then 4 years agreement po yun. And then ang pinaka-last po namin na package is 480,000 po. Lahat po ng gamit, pati po yung signage nyo, premium na rin po. 5 years agreement na po yun, and si 480,000 po, naka-waive na po yung royalty fee for life. Wala po kayong babayarang royalty. Ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo at sa tatay mong iniwan ka? Kay mama, kay papa, hindi ko po iniisip na iniwanan nyo kami. Nagpapasalamat po ako na lumaki ako ng maayos, nakita kong mabait kayo. Minsan, kakainin na lang nila, binibigay pa nila. Natutunan ko yun sa kanila. Siguro ito na rin ang oportunidad para maipadama mo yung pagpapasalamat at pag-aaruga sa'yo ng lola mo. Sobrang nagpapasalamat ako na tinaguyod mo kami, pinag-aral mo kami, hanggat maaari ayaw mo kami nagugutom, ayaw mo kaming walang baon. Nahihilo ka na, nagugutom ka na, but still nagtatrabaho ka. Darating pa talaga yung time na ibibigay ko sa inyo yung mundo. Wow. Imagine yourself going back 6 years old. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Salamat dahil sa sobrang pananampalataya mo kay Lord, hindi na pariwara yung buhay mo. And then, yun pa yung naging way para magsumikap ka sa buhay. Alright, thank you so much for this Thank wonderful you, boss. experience, Thank Michelle. you. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyong lahat.